Hello mga kaisuka! Welcome back sa ating channel. At ngayon, ipagpatuloy na natin ang Dark Continent arc. At nagpapasalamat ako sa patuloy niyong suporta sa aking mga ginagawang video. At itutuloy na nga natin ang chapter 37 ng Dark Continent arc. Pero mag-recap na muna tayo sa last episode ng video natin. Ayun na nga mga kaisuka, sa nakaraang video natin, si Bisky ay ipinakita na ang kanyang totoong anyo kay Virgie. At si Virgie naman ay mangha sa katawan ni Bisky dahil na nga sa sobrang laki nito. Sa huling video naman, natuklasan nila Bisky na ang silid nila ay nasa ibang dimensyon at kagagawan ito ng Nendis ni Prince Marayam. At dito na nga natapos ang chapter 36 at ngayon ipagpatuloy naman natin ang chapter 37 ng Dark Continent arc. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Tara mga kaisuka, umpisahan na natin. Dito makikita natin si Hulkenberg na papunta na sa silid ng hari dahil na nga sa gusto niya itong makausap. Ngunit bigla itong hinarang ng mga gwardya at nasabi nito na, "Sir, pasensya na po, pero hindi niyo po pwedeng makita ang hari. At kung pwede, maghintay kayo hanggang sa dumating yung araw ng pagsasalo-salo nyo. Dahil ayun lamang po yung araw na pwede nyong makausap ang hari." Sagot ni Hulkenberg, "Hindi pwede yung ganyan sa akin. Kaya nga ako nandirito dahil sa gusto ko siyang makausap ngayon. Dahil hindi ko na maaantay yung araw ng pagsasalo-salo para lang makausap siya." Dagdag pa nito, "Sige, ganito na lang. Kung hindi ko talaga pwede makita ang aking ama, pwede nyo bang ibigay na lang sa kanya ang sulat na ito?" Dito naman, may kita natin ang private soldier ni Benjamin na nagre-report lamang sa kanila patungkol sa kung ano ang ginagawa ni Hulkenberg. Na bigla nagsalita ang lalaking humarang sa kanila, "Pwede ko itong ibigay sa Morrissey the Grand Chamberlain, pero ang masasabi ko lang sa'yo, mas maganda kung ikaw na lang mismo ang mag-aabot nito doon mismo sa susunod na pagsasalo-salo nyo." Sagot ni Hulkenberg nang papaalis na siya, "Babalik na lang ako dito bukas at may sulat ulit akong dala. At kapag hindi ulit siya nagpakita, aaraw-arawin ko ang pagpunta dito at pagbigay sa kanya ng sulat, hanggang sa makulitan na siya at siya na mismo ang magpakita sa akin." Dito naman, may kita natin si Prince Camilla at si Prince Benjamin na nasa tapat ng korte. At nasabi dito ng private soldier ni Prince Camilla, "Your Honor, binaril si Prince Camilla ni Mose at ang kanyang ginawa lamang ay pinagtanggol ang kanyang sarili. At pagkatapos siyang barilin ni Mose, agad naman itong tumakas. Kaya naman, ang ginawa lamang ni Prince Camilla, hinabol niya ito at habang hinahabol niya ito, nakasalubong niya naman sila Furikov at si Wolf. At tinutukan nila ng baril si Prince Camilla na naging dahilan ng pagkatakot nito, kaya naman agad itong nagpaputok ng baril para mailigtas ang kanyang sarili dahil ang akala nito ay babarilin siya ng dalawang gwardya ni Prince Benjamin. At malinaw na ang ginawa ni Prince Camilla ay self-defense lamang. Kaya naman, humihingi kami ng tulong sa inyo, Your Honor, para maibalik na ulit sa amin si Prince Camilla at hindi na nila ito itago. At isa pa, magsasampa din kami ng kaso dyan kay Prince Benjamin sa kadahilanan na panaghihinalaan niya si Prince Camilla na siya ang pumatay dito kay Mose." Sagot ni Balsamico, "Objection, Your Honor. Ganito talaga ang nangyari. Si Prince Camilla talaga ang sumugod sa silid namin at nang nakapasok na siya sa silid namin, agad niya namang pinagbabaril si Prince Benjamin. Kahit na wala naman itong ginagawa sa kanya. At marami ding mga testigo na walang armas na dala si Prince Benjamin at tila nakaupo lamang ito. At si Prince Camilla talaga ang unang bumaril at pinagbabaril niya ng napakarami itong si Prince Benjamin. At isa pa, hindi naman talaga namin tinatago si Mose dahil wala talaga ito sa silid namin." Sagot ng private soldier ni Camilla, "Your Honor, pwede po ba kami humingi ng isang kahilingan sa inyo? Na kung pwede, halubugin nyo ang silid ni Prince Benjamin." Sagot ni Balsamico, "Your Honor, gusto din po sana namin humingi sa inyo ng isang pabor na kung pwede, ay pakitingin din po ang silid ni Prince Camilla." Sagot ng judge, "Ganito na lang ang gawin natin. Gagawin natin yung sinasabi niyong dalawa at sasabihin natin sa mga Royal Army na hanapin sila Mose sa inyong mga silid. At habang hindi pa nila nakikita ang katawan ni Mose, kayong dalawang prince mahahatulan ng VVIP area under surveillance." At dito na natapos ang paglilitis ng judge sa dalawang prinsipe na ito. At dito, may kita natin si Prince Camilla na umalis na kasama ang private soldier nito. Habang sila Benjamin at Balsamico ay nakatingin lamang sa kanya. Nang biglang nagsalita si Prince Benjamin, nakatakas siya sa pagkakakulong
Pero hindi na ito mahalaga kasi yung owl ni Mose, nagagawa nitong makita ang lahat ng ginagawa ni Camila. At dito na nga niya ginamit yung abilidad ni Mose at nakikita nito ang mga ginagawa ni Camila at kung ano nga ba ang mga pinagsasabi nito. Nasabi pa ni Benjamin, kahit na anong gawin mo at kahit saan ka magpunta, makikita ko yan. Dito naman, makikita natin sila Kurapika at Sakata na hinahanap kung sino nga ba ang assassin sa kanilang lugar. Dahil na nga sa may namatay na naman sa mga tinuturuan nito ng Nen. At nasabi dito ni Sakata, napatay ko ang tatlo ngunit merong isang nakatakas. Nang biglang tumingin si Kurapika sa pwesto nila Queen Oito at sabay sabi nito na, "Diyan muna kayo sa mga pwesto nyo at huwag kayong aalis. Pagkatapos, isarado nyo ang lahat ng mga pinto." Dagdag pa nito, "Bill, yung mga pinto natin, isarado mo." Nasabi dito ni Kurapika sa kanyang isip, yung killer dito malamang isa itong manipulator at gumagamit ito ng isang remote para makontrol ang mga ahas at inatake nito si Myuhan sa loob ng banyo. Nang biglang nagsalita si Queen Oito na sobrang kinakabahan, "Nauulit na naman. Kumusta yung iba? Maayos lang ba sila?" Sagot ni Bill, "Queen Oito, huminahon lang po kayo at manatili sa pwesto nyo. Dahil yung inaatake ng killer na ito ay yung mga hindi marurunong gumamit ng Nen. Kaya naman ako ang bahala sa'yo." Habang dito naman ay patuloy ang pag-iisip ni Kurapika sa mga nangyayari sa paligid. 10 segundo ang lumipas ng kanyang pagkasigaw at ito na siya ngayon tuyong-tuyo na. Isang nakakabiglang atake pero ganito talaga ang kalaban, wala kang magagawa kung hindi ka marunong gumamit ng Nen. Nabiglang nagsalita si Sakata, "Kurapika, nawala na yung ahas, pero hindi naman yun ganun kaliit para makatakas sa mga maliliit na butas." Sagot ni Kurapika, ang ibig sabihin lang nito, na-deactivate na ang kanyang Nen. Tara na, umalis na tayo dito at kailangan na nating magpaliwanag sa mga taong nasa living room." Sagot ni Sakata, "Ano naman ang ipapaliwanag natin?" Sagot ni Kurapika, "Hindi kasi maganda yung sitwasyon na nangyayari ngayon sa atin. Baka kasi isipin ng mga tao sa labas na baka pinagpaplanuhan natin ang mga pagpatayan dito. Kasi kung titignan mo, ang lahat ng nangyayari dito ay pabor sa atin. Kaya naman, ang sigurado lang dito ay pag-iisipan nila tayo ng masama." Dito naman, makikita natin na nakabalik na sila Kurapika sa loob kung saan sila nagtuturo ng Nen. At biglang nagsalita dito yung dalawang matanda habang galit na galit. "Sabi na nga ba, tama ang iniisip namin, na tinitipon mo lang kami para kunwari tuturuan mo kami ng Nen, pero ang totoong plano mo dito, iisa-isahin mo kaming patayin lahat." Sabi pa ng iba, "Naiintindihan ko na yung mga sinasabi mo na magagandang salita ay puro kasinungalingan lamang." Sagot ni Kurapika, "Teka nga lang, huminahon kayong lahat. Yung mga sinasabi ko sa inyo patungkol sa Nen, lahat yon ay totoo. At isa pa, hindi namin pagpaplanuhan yung pagpatay sa inyo dahil hindi kami ganon." Sagot ni Tanda, "Kapag pinagpatuloy pa namin itong training na sinasabi mo, paniguradong papatayin mo kaming lahat. Kaya naman, hindi na kami papayag sa ganito. Kaya kailangan na natin ipatawag ngayon ang mga Royal Army para makita nila ang mga nangyayari dito. At makikita naman natin kung sino talaga ang papanigan ng judge dito." Habang nagsasalita si Tanda, si Kurapika naman ay pilit na hinihinahon ang kanyang sarili at tila may iniisip itong mga kakaiba. Yung iniisip ng lalaking yon at ang mga sinasabi niya ay talaga namang logical at kung pagbabasihan naman ang sitwasyon namin ngayon, talaga namang napakalaking ebidensya na ito na nagpapatunay na kami ang suspect dito sa pagpatay sa mga gwardyang ito. At kahit na meron sila Queen Oito ng Royal Privilege Protection, maaari pa rin kaming hulihin ng mga Royal Army at kung sakaling mangyari yon, paniguradong paghihiwa-hiwalayin kami ng mga ito. Kailangan ko talaga silang makumbinse na ituloy itong pagsasanay sa Nen. Nabiglang nagtaas ng kamay si Balerente at nasabi nito na, "Pwede ba ako magsalita?" Dagdag pa nito, "Sino ba namang iihi at magpapakalat-kalat sa ganitong sitwasyon? Di ba nga alam nyo naman na delikado dito sa teritoryo na ito tapos gagala kayo? Nagpapahiwatig lang ito na kabilang kayo sa mga inutil na pagala-gala." Dito ay talaga namang napapaisip ang lahat ng gwardya at tila nakikinig lang sila kay Balerente. Nasabi pa nito, "Alam nyo ba, yung mga nangyari kay Barigen, isa yung biglaan na pag-atake. Kaya naman wala na tayong magagawa. Pero yung nangyari ngayon, kitang-kita naman dahil ito sa pagkawalang bahala ng pagkilos ng tao na yon. At na 2 oras na nga lang itong klase natin, bakit hindi nyo kayang manatili dito? Hindi ba pwedeng tiisin nyo na lang muna
kung ano man ang inyong nararamdaman. At di ba nga, mga gwardya at army kayo, kaya naman paniguradong madali lang itong gawin para sa inyo. Kaya naman ang pinagtataka ko kung bakit merong isang tao na alam naman na merong nangyayaring pagpapatayan dito sa lugar na ito, pero nagagawa niya pa din gumala at mag-isa. At di ba nga, pinaghiwalay tayo dito, meron tayong 3 grupo dito, at kung babantayan niyo lamang ang bawat isa, panigurado, yung ganitong atake, hindi nila magagawa ito sa atin. Sagot ni Tanda, maraming salamat sa mga pinagsasabi mo, pero hindi namin kailangan yan. At isa pa, hindi nga namin pinagkakatiwalaan yung Hunter Association na yan. Dahil maraming mga pinagsasabihan na kaya nyo ginagawa itong trabaho na ito ay para makakuha kayo ng pabor dito sa Kakin Empire. Dagdag pa nito, kung walang usok, paniguradong walang apoy. Sagot ni Balerente, sa tingin ko nga, dahil maliban nga pala sa mga prinsipe, itong pagkakataon na ito ay pagkakataon mo din para gumanda ang reputasyon mo, tama ba ako? Dagdag pa nito, pero sa kabilang banda naman, kaming mga hunters, wala lang ito para sa amin. Dahil wala naman kaming makukuha dito na karangalan o kahit ano pa yan sa succession war na ito. Dahil pagkatapos ng aming trabaho dito, panigurado na gagawin lang namin ulit ng susunod na trabaho namin. Kasi nga, hindi naman kami dito babayaran ng napakalaki at hindi din kami dito mapopromote. Kaya naman, walang mangyayari sa amin dito kasi nga nagtatrabaho lang kami. Hindi katulad ninyo, kahit na anong mangyari, maaari kayong mabigyan ng karangalan. Sagot ni Tanda, teka nga lang, di ba nga tapos na yung klase mo dito? At marunong ka namang gumamit ng nen, bakit nandito ka pa? Sagot ni Balerente, ayan yung mga tipong tao na wala talagang kaalam-alam sa mga nangyayaring kaguluhan na ito. Dagdag pa nito, ang pinaka-importante dito ay yung magkaroon tayo ng impormasyon patungkol sa mga prinsipe at sa mga pinaplano nila at ito ay utos ng mga reyna. At kaming mga tauhan, hindi namin pwedeng tanggihan ang mga utos ng mahal na reyna. Sabi pa nito, ikaw, kung gusto mong umalis, sige, umalis ka. At huwag ka nang mandamay pa ng iba. Dahil imbis na matuto yung iba sa nen, ikaw naman itong gustong pigilan sila para sumama sa'yo. At yung mga Royal Army, tinatawag lang yan kapag kailangan na nila kumuha ng mga katawan ng taong patay na. At kayo naman, kung pagbibintangan kayo ni Queen Oito sa mga nangyayari dito, ganoon na din ang aking gagawin, pagbibintangan ko din kayo na kayo ang pumatay sa mga gwardya dito. Sagot ni Kurapika, gusto kong ipagpatuloy ang pagtuturo sa inyo ng nen, pero kayo ang magdidesisyon kung ipagpapatuloy pa ba natin ito o hindi na. At dito ay talaga namang napapaisip ang lahat sa sinabi ni Balerente. Nang biglang nagsalita si Kurapika, Balerente, pwede ba kitang mausap sandali? Sagot ni Balerente, sigurado ka ba? Sagot naman ni Kurapika, oo, total, pinaghihinalaan naman talaga nila tayo. Dito ay nag-usap na sila Kurapika at Balerente. Nasabi lang dito ni Kurapika, salamat sa'yo. Kasi gusto ko lang talaga na ituloy itong pagtuturo ng nen sa kanila. Sagot naman ni Balerente, pwede ko bang mahiram si Bill sa loob ng 10 minuto? Sagot ni Kurapika, si Bill? Dito ay makikita magkausap pa din sila Kurapika at Balerente. Sabi pa ni Kurapika, nakikita ko na maganda yung plano mo. Kaya naman ating subukan ito. Sagot naman ni Balerente, oo naman, hindi man nila ako kausapin pero kaya kong magbigay sa kanila ng mga impormasyon. Dagdag pa nito, ngunit magiging weird naman kung kakausapin ko ang aking sarili sa harap mismo ng room 1013. Kasi panigurado, natitignan ako ng mga tao kapag kinausap ko ang sarili ko. Sagot naman ni Kurapika, kung ganon, magpapanggap ka na si Bill ang kinakausap mo? Dagdag pa ni Kurapika, si Hanzo ay nakabalik na. Ngunit, ayun ay magiging espesyal na kaso at hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Ang nanbis ng ika-13 prinsipe na si Marayam ay nasa loob ng isang walang laman na silid, tama ba? Tatawag ako kung kinakailangan pero prioridad ko ang bahaging ito. Sagot naman ni Balerente, bigyan mo kami ng mas maraming oras at kung posible, tulungan natin ang mas maraming prinsipe. Dagdag pa nito, kailangan na nating ipagpatuloy ang klase. Kaya naman mananatili na ako dito sa bahaging ito. At pumunta naman tayo sa room 1010 kung saan makikita si Prince Cacho at ang mga bodyguard niya kabilang si Melody. Nang biglang tinawag na nga ni Prince Cacho si Melody, Melody, lumapit ka dito. Dali-dali namang lumapit si Melody at nasabi pa nito, oo sige. Sabi pa ni Prince Cacho, nang mahalapit na si Melody, tulungan mo ako sa pag-aaral ko. Sagot naman ni Melody na parang nagulat sa sinabi ni Prince Cacho, ha?
Sagot ni Kacho, ano? Kung sa bagay, wala rin naman itong halaga kapag namatay na ako. Sagot naman ni Melody na natataranta, ha? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Sagot naman ni Kacho, mas kilala ko ang aking sarili, pero matigas ang ulo ko, kaya lalo akong masigla. Dagdag pa ni Prince Kacho, ikaw ang pinakabata dito sa loob ng silid na ito pagkatapos ko. Kaya naman ikaw ang pinakamalapit sa pagiging estudyante. Tama ba? Nang bigla na lang nakarinig si Melody ng mga tunog, beep, 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 beep. At sa isip-isip niya, yung tunog na yon, patuloy pa rin sa pag-iisip si Melody habang si Prince Kacho naman ay patuloy pa rin sa kanyang pagsasalita. Sabi pa ni Prince Kacho, ano ang pinapaborito mong subject? Pero sa isip-isip ni Melody, tunog ng lamok, nagbibigay siya ng Morse code. At may mga naririnig pa si Melody katulad ng, naririnig mo ba ito? Kung oo, sabihin mo ang music. Dito naman ay makikita na parang naaasar na si Prince Kacho kay Melody. Nang bigla nagsalita si Melody at nasabi nito na, hindi ako magaling sa paaralan. Ito ay music kung kailangan kong hulaan. Sagot naman ni Kacho na naaasar na talaga, ha? Ano bang problema mo? Mukha bang gusto kong matuto ng instrument? Dagdag pa nito, hay nako, gagawin ko na nga lang ito ng mag-isa. Naman ni Melody na halatang nagulat dahil sa pagsigaw sa kanya ni Prince Kacho. Okay, pasensya ka na, aalis na ako. Dito ay parang patuloy pa rin ang mga naririnig ni Melody. Narinig niya pa ang sa aparador sa kusina bandang kaliwa. At ipinapakita rin dito ang loob ng kusina ng silid habang may dalawang tagasunod ang nagluluto. Dito ay makikita natin si Melody na nasa loob ng kusina at pinuntahan niya talaga ang lugar na narinig niya. Dito ay may nakita siyang bagay na maliit na may nakasulat sa lalagyan nito na may sikretong pag-uusap ng matatanda na hindi maririnig sa tunog ng lamok. Sa isip-isipan ni Melody, pinapalo niya ang utak niya para lang mabuhay. Dagdag pa nito, ililigtas ko siya, sinusumpa ko. At dito naman tayo sa silid ng ikatlong prince na si Zhonglei. Dito ay makikita natin na may hawak siyang barya at nasabi pa nito na may isang barya na namang nalaglag ngayong umaga. Mukha lang itong isang ordinaryong barya. Dagdag pa ni Prince Zhonglei, kung ang may gawa nito ay ang Nenbeast, ano naman kayang uri ng epekto ang naiisip mong meron ito? Sagot naman ni Koventoba, ang isa sa guard ni Prince Zhonglei. Ang epekto ng conjured na bagay ay maaaring nauuri sa dalawang grupo. Dagdag pa nito, nagtatrabaho sila ng kapareho sa aktwal na sandata at kagamitan. O kaya naman meron silang supernatural na epekto para sanin. Dahil walang barya na may ganitong design na kung mahahanap, hindi ito ang datihan. Sa tingin ko, ito ay catalyst na nag-a-activate ng supernatural effect sa pamamagitan ng pagtupad sa isang kondisyon. Sagot naman ni Prince Zhonglei habang nakatitig pa din sa barya, kung ganun wala kang idea. Dito mga kaiso ka, ipapaliwanag ang abilidad ng Nenbeast ni Prince Zhonglei. Ang Guardian Spirit Beast nito ay isang conjurer, compound type, maraming abilidad na ma-activate sa pamamagitan ng marami ring kondisyon. Ang isang taong nagtataglay ng barya pagkatapos matupad ang mga kondisyon ay makakakuha ng maraming abilidad. Pumunta naman tayo sa silid ni Prince Pogetsu. May kita natin siya na talaga namang titig na titig pa rin sa pintong nakita niya. Sa isip-isip pa niya, ayun, andito lang pala. Kung ganun, ang kapangyarihan na ito ay gumagana lang ng isang beses sa isang araw. Dagdag pa nito, kung iisipin, masyado talaga akong napagod kahapon pagkatapos ko makabalik dito. Sana man kaya ako pupunta ngayon. Si Kate ay nagkataong nasa kama niya kahapon, pero magkakaproblema kami kung nakita kami ng mga guards. Makakapunta ba talaga ako kahit saan? Kung makakatakas kami dito sa barkong ito, pupunta ako kay Kate. Sa isip-isipan ni Prince Pogetsu, kailangan ko mag-imbestiga. Totoo bang isang beses lang talaga to? Nawawala ba ito sa hating gabi? O kaya naman, kailangan ko bang magantay ng 24 oras? Gaano kalayo naman ang mapupuntahan ko? Ilang tao ang may sasama ko? Ang pinto ba na ito ay lumalabas din sa ibang lugar? Pwede ko bang palitan ang lokasyon habang bumabalik ako? Gaano katagal mananatili ang pinto na yan kung hindi naman ginagamit? Kahit ako, hindi ko rin alam kung makakalabas ba ako sa kabilang side. Maaari ba ako makabalik sa kalagitnaan o kaya naman baguhin ng destinasyon habang nasa loob pa? At dito nga ay makikita na talaga namang napakaraming tumatakbong tanong sa isip ni Prince Pogetsu.
tungkol sa pintong lumabas sa kanyang silid na dinaanan niya para makapunta sa silid ni Prince Cacho. Dagdag pa sa pag-iisip niya, hindi ako dapat magsayang. Kailangan kong mag-isip at gawin ito ng mahusay. At dito nga ay parang bumuo na siya ng plano sa mga gagawin niya. Sa isipan nito, ang una, titignan ko kung pwede akong pumasok muli mula sa exit. Kung sakaling hindi ako makakabalik, mayroon pang labasan na maiiwan sa silid na ito. At biglang nagsalita si Fugetsu habang nakaturo sa pinto. Gusto kong pumunta sa tabi ng entrance. Sa isip-isip ni Fugetsu, pagkatapos ng sabihin yon, yung pinto ay hindi nagpakita. Hindi ito bumubukas. Hindi rin ito mukhang kakaiba. Ito ba ay isang one-way mula sa entrance o kaya naman ito ay lumalabas pagkatapos ko mabuksan ng entrance? Makikita dito na talagang desidido si Prince Fugetsu na matutunan ang kapangyarihan niya. Sa isip-isipan nito, simula ng pananaliksik, iniligtas ko si Katy gamit ang aking kapangyarihan. Dito makikita natin ang silid ng ika-4 na prinsipe na si Cherednich. At makikita din natin dito si Danjin na nakabalik na sa silid ng ika-4 na prinsipe. At nasabi nito na, kamahalan, si Myuhan ay namatay na. Sagot ni Cherednich, okay sige. Sagot ni Danjin, pero ang pinaghihinalaan na pumatay ay isang non-user din. Dito ay makikita natin na habang nagsasalita si Danjin, patuloy naman si Benjamin sa pagsasanay sa kanyang nen. Dagdag pa ni Danjin, sa 21 miyembro na sumali sa pagsasanay ng nen, panigurado isa dito ang pumapatay. Dahil yung pagpatay dito ay nangyayari lamang tuwing oras na ng aming pagsasanay. At hindi din namin masabi kung ito ba ay kagagawa ng nenbis ni Prince Wobble. Dagdag pa nito ng patanong, Sir, paano na? Ipagpapatuloy ko pa rin ba yung pag-attend sa training ng nen na yon? Sagot ni Cherednich, ano ang sa tingin mo? Sagot ni Danjin, napakadelikado kapag hindi ka marunong gumamit ng nen lalo na kapag mag-isa ka lang. Pero may posibilidad na maiwasan yung pag-atake na yan kapag meron kang kasama. At sabi nila, sa loob lamang ng 2 linggo matuturuan na nila. Kaya naman, ang sa tingin ko, ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ng nen. Sagot ni Cherednich, ganun ba? Sagot ni Danjin, ang sa tingin ko boss, hindi naman talaga nagsisinungaling si Kurapika pagdating sa nen. Dahil ang pinaka-mission nila ay yung mapabagal yung succession war na ito, hanggang sa maihatid sila sa bagong mundo. Kaya naman, ang sa tingin ko, nagtuturo talaga sila ng totoo patungkol sa nen. Sagot ni Cherednich, oo, hindi naman ako tumututol sa mga sinasabi mo, pero handa ka bang ipagpatuloy ang pagsasanay na yan? Sagot ni Danjin na parang nagtataka, boss? Sagot ni Cherednich na parang masama na ang pagmumukha nito, di ba nga ang isa sa kanila ay kaya mag-manipulate ng tao? Ngayon ganito, paano kung yung training na yan, yung kondisyon para magamit niya yung kapangyarihan niya na pagkontrol sa inyo? Dito makikita natin si Teta na talaga namang napapaisip sa mga sinasabi ni Cherednich. At nasabi nito na, grabe, nakakatakot talaga itong tao na ito. Nakikita na niya agad yung mga posibilidad na pwedeng mangyari dyan sa training na yan. At ang malala pa dito, nagagawa niya na agad akong higitan. Dagdag pa nito, itong sugod na ito, panigurado, isa ito sa mga requirement ng nenbis niya. Dito makikita natin ang nenbis ni Cherednich na sinugatan ang mukha ni Teta gamit ang dulo ng dila nito. Nang biglang nasalita si Cherednich, kapag pinagpatuloy mo yung nen na yan, kailangan mo magdala sa akin ng kahit na ano, para mapatunayan sa akin kung marunong ka nang gumamit ng nen o hindi. Sagot ni Danjin na talaga namang seryoso ang mukha niya. Naiintindihan ko boss, at ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ng nen. Dito ay umalis na nga si Danjin at si Cherednich naman ay patuloy pa din sa pagsasanay ng nen. Habang si Teta naman ay nag-iisip pa din, meron pa akong 11 days para maturuan si Cherednich ng Zetsu. Nang biglang nasalita si Cherednich, Teta, lumapit ka nga dito. Sagot ni Teta, ano po yun? Sagot ni Cherednich, sa tingin mo ba pwede ko na gawin yung water divination na yan? Sagot ni Teta, hindi pa po sir. Dahil kulang pa po yung pagsasanay ninyo at kapag ginawa naman natin ito agad, maaaring mag-backfire sa iyo ito. Kaya naman po, wag muna tayo magmadali dyan. Sagot ni Cherednich na parang nakikipagtalo. Ano ka ba naman, Teta? Kabisado ko na ito eh. Kayang-kaya ko na paglaruan yung mga aura ko. At pakiramdam ko, handa na ako. At isa pa, gustong-gusto ko na din gawin yung water divination na yan. Dagdag pa nito, magtiwala ka lang sa akin, kaya ko nang gawin yan. Nasabi ni Teta sa kanyang isip,
Kung alam ko lang kung saan kategorya itong tao na ito, makakagawa ako ng mga plano sa kanya. Dito ay nagsalita na si Teta, I made my objection. At dito naman, makikita natin yung baso na talaga namang kumukulo na parang galit na talaga. Habang si Teta naman ay talaga namang gulat na gulat sa kanyang nakita dahil na nga sa sobrang lakas ng kulo ng tubig nito. At talaga namang namamangha siya dito. Dito makikita din natin si Cherry Beach na talaga namang nagtataka sa nangyayari sa baso. At nasabi na lang nito na, ano ba ito Teta? Bakit ganito? Nasabi na lang dito ni Teta, nakakamangha. Kahit kailan, hindi pa ako nakakita ng ganito. Isa siyang specialist. Dagdag pa nito, isa lang ang sigurado ako dito. Sobrang nakakatakot ito. At dito na nga nagtatapos ang chapter 37 ng Dark Continent Arc. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-Hisoka. Kaya naman patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter dahil araw-araw na ako mag-a-upload ng patungkol sa manga ng Dark Continent Arc. Kaya naman huwag kayong magsasawang subaybayan ang aking mga ginagawa at suportahan ang ating channel. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganahan akong gumawa pa ng mas maraming video. At shoutout muna tayo para sa mga loyal sa channel natin. Shoutout sa'yo, Seira M. Yaj, Bixon Renegado, Ibrion, Jeffrey Andag, Encinas TV, Arnold Eder, Tantan Ramos, Tons Medrano, Kennedy Morales, Bilog Show, Yahera Onebu, at pasensya na kayo mga ka-Hisoka sa mga pangalan na mali ang pagkabigkas. Sana maintindihan nyo pa rin. Muli maraming salamat. Ito po si Hunter Hisoka.